nakakapagtaka yun, mga kababayan. Ano naman ang sagot dito ni Mike Defensor? Sa mga pahayag na to ni Congressman Alvarez, mga kababayan, talaga namang sobrang pathological liar etong si Mike Defensor dahil wala daw siyang kinalaman at hindi daw totoo, mga kababayan, etong pahayag nitong si Congressman Alvarez. Ito po yung ano dyan. Puntahan na natin tong hearing kahapon. Una, ano reaksyon mo doon sa binabanggit ni Kong Pepito Alvarez na ang hinala niya kung bakit nasama yung pangalan niya doon sa umunit tumanggap na mali-malitang pera dahil nga sa ikaw ay ang iyong tauhan daw lumapit sa kanya para i-endorse yung impeachment ni Marcos Jr. at hindi siya pumayag kaya gano'n ang nangyari. Well, una, Kong Ted, si Congressman Pepito Alvarez, kaibigan ko rin naman yan. Wala kaming problema niyan. Ngayon yung binabanggit niya, pasensya na po Kong Pepito, wala pong staff ko ang lumapit kahit kanino man, kahit sinong congressman. Kasi kung ako yun, tatawag ako sa kanya. Diba? Kung Pepito, pwede ka pang pumirma ng impeachment. Pangalawa, Kong Ted, yung sinasabi ng 18 Marines, wala po akong control dyan. Hindi ako kasama sa pag-draft nung kanilang affidavit. Kaya una, yung tumawag na staff ko o may nagpanggap na staff ko, hindi ko alam. Pero Nagpanggap na staff ko. Aray ko. Grabe talaga, mga kababayan. Sino ba maniniwala sa'yo? Diba? Noong una sabi mo, hindi mo tinutulungan, hindi mo alam kung nasaan yung 18 Marines or yung 18 Marites. Aray ko. Tapos ngayon, may isang interview na sinabi mo, ikaw ang tumutulong sa kanila, ginamit pa yung sasakyan mo, inamin mo yan dun sa isang interview. 'Di ba? Na sinabi mo pa nga walang problema kahit magbigay po ako sa kanila ng 5 million, more than that, walang problema. Dahil hindi naman sila politiko. Dahil tinutulungan ko lang naman sila dahil naniniwala ako sa kanila. Sa madaling sabi, mga kababayan, mga ka-GPnatics, paniniwalaan mo pa ba yung mga alibay nitong si Mike Defensor? Mga ka-GPnatics, nakita naman natin talagang sinusulong nila yung impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, mga kababayan, walang nangyari, di ba? Nung mag-i-endorso na sana sila, hindi sila bumalik. Sabi nila, wag na lang. Aray ko. Tapos ngayon, mga kababayan, lumalabas yung totoo. Di ba? Imposible naman yung tao na yun magpapanggap lang. Totoo naman na nangyari na gusto nilang ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, hindi natuloy. Kaya lang, walang nakita, mga kababayan, na sapat na ebidensya para ma-impeach ang Pangulo. Pero kung ako po yun, lalapitan ko siya, direkta. Kakausapin ko siya kung sakali man. Pangalawa nga, inuulit ko, doon sa 18 Marines, wala po akong control. Marami tayo Kong Ted na mga congressman, congresswoman na nabanggit doon. Wala daw siyang control pero sila nagtatago. Aray ko. Walang control pero kayo ang nagtatago sa 18 Marines? Aray ko. 18 Marites? Paano nangyari yun? 'Di ba? Oh, meron pa nga ako nakita dito, mga kababayan Anong sabi dito? Eto nakita ko to, natatandaan ko. Tingnan nyo yung itsura ng lalaki at ano yung sinasabi niya kay Marcoleta. Tutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Correct po, Aray coach. ko. Diba? Correct po, coach. Talagang gino-coach sila. Ibig sabihin, paano walang control kung ganito ang sinasabi? Correct po, coach. Aray ko. Diba? Siya na yung nagsasabi, correct po, coach. Di ibig sabihin, kino-coach kayo nito. Mukhang itong Marine na to, mga kababayan, itong isa sa mga Marites, mukha pang sabog. Tingnan nyo kung paano kapungay yung mata, tingnan nyo yung galaw ng kanyang ulo, yung mukha, mukhang adik Aray ko. Mukhang sabog. Tutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Tingnan nyo. Your Honor. Pinatutuhanan ko yan. Diba, yung bibig... Aray ko. Correct po, coach. Parang, naalala nyo yung mga kababayan, yung sa police, yung pinagtitripan nila. Ayusin mo yung mukha mo. Okay siya. Ayusin mo nga yung mukha mo ganon. Aray ko. Sabi niya, ayos na po yan. Ganon, no?
Di ba? Naalala nyo yun? Gandong-ganda rin yung kanyang kilos, mga kababayan, no? Tutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa 2 Oh. araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Oo. Your Honor. Your Honor. Correct po, Coach. Your Honor. Your Honor, eh. Aray ko. Parang sinabi niya, pag mamay-ari mo kami. Aray ko. Correct po, Coach. Your Honor. Aray ko. Ang kulit, eh. Pinatotohanan ko yan. Oh? Tutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Your Honor. Your Honor. Your Honor. Correct po, Coach. Your Honor. Your Honor. Aray ko. Tapos sabi ni Mike Defensor, wala daw siya, mga kababayan, control doon sa 18 Marites. Di ba? Kung hawak mo yung 18 Marites, napaka-imposible, mga kababayan, na wala kang control. Di ba? Sobrang sinungaling itong si Mike Defensor. Grabe. Yung iba tumatawag din sa akin, pero wala akong andun eh. Sa 18 Marines po yun. Sa kanila po nang galing yun at dinraft nila yan kasama si Attorney Baligod. Ang critical po dyan, I would Glorious think, ay Moot. si Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Ano Yes. ba yung mga bigayan na yun? Sino ba yung mga yun at ano yung sirkumstansya? Martin Romualdez na naman, Saldico. Aray ko. Pero hanggang ngayon, wala kayong ebidensya. Tawa ko ng tawa dun sa pagtuturo nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, eh. Hindi lang talaga ako nag-content, mga kababayan. Dahil yung suot-suot niya yung damit na yon, I was there, eh. 'Di ba? Kasama ako dun sa ano na yun. Sa rally nila na yon. Kaya wag silang magsisinungaling. Alam na alam ko yung damit na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari yan, mga kababayan,